guys. Ang sarap talaga. Craving satisfied na naman ako. Very good, very good. Madali lang siyang gawin. Tara, luto tayo ng tupig. Hey guys, ito po yung ating ingredients para sa ating tupig. Ito guys, bale, 2 buko siya. So, depende sa buko nyo kung malalaki or maliliit. So, yan, hindi ko na sinukat para mas masarap, mas marami kasi, no? Yung sa buko, sa tupig. So, ayan. Meron tayong 3 cups ng glutinous rice flour, 3/4 cups ng segundang asukal, 3/4 na coconut cream. Ito yung pangalawang gata. Tapos, 4 tablespoon ng ating melted butter. So, tara. Gawa na tayo. So, pinagsama ko lang yung sugar. Actually, pagsasama-samahin lang sa lahat. Yan. Pero, kung kayang medyo lusawin yung sugar, is maganda. Pwede rin kayo gumamit dito ng light, ng brown sugar, ha? Wag lang yung negro. Lang yun kasi ang tawag dito sa amin, yung asukal na maitim na negro ang tawag. So, ayan. Medyo nalulusaw na yung ating sugar. So, pwede na tayo maglagay ng flour. Glutinous rice flour. Ito yung malagkit na bigas. Ayan. 3 cups ito. Ayan. Tapos, unti-unti lang natin ilagay yung ating gata. Hindi ko pala nasabi gagamit tayo ng dahon ng saging. Siyempre, saan natin to ibabalot? Pag kulang po ang inyong gata, pwede kayo magdagdag ng paonti-onti, ha? Kasi hindi pare-pareho yung ating glutinous rice flour. May masiba sa tubig. Para rin yung parang all-purpose flour din. Ayan. But since mag-a-add pa tayo ng melted butter, medyo pa yung ating yung ating halo, medyo matigas pa. Hindi muna ako maglalagay ng additional na gata kasi meron pa tayong melted butter na ilalagay. So, sakto lang siya, I think. Sakto lang siya. Pag na-mix na natin. Ayan, saktong-sakto lang talaga siya. So, ganyan lang po yung kanyang consistency. Hindi po masabaw kasi pag masabaw, ang tendency nun is matatapon sa ating saging pag pinalot na natin. So, tama lang po yan. Tapos, ang lagay lang natin sa ating saging is 2 kutsara lang po. Takpan muna natin to.
So, ayan guys, pagkatapos natin ipadaan sa apoy, pupunasan lang natin, ha? Kasi may dumi pa talaga yan. So guys, after natin mapunasan, tanggalin lang natin yung matigas dito. Ito, yung ganito niya. Tanggalin lang natin para hindi tayo mahirapan magpaikot-ikot. Siyempre, kailangan natin magpaikot-ikot. Katulad ng hindi siya nahirapan paikot-ikutin ka. Kasi tinanggal niya yung matigas sa'yo. Alam niyo ba, napakaraming gamit ang dahon ng saging. Nung bata ako, ito ang ginagamit namin pampakintab ng sahig. Ito rin yung patungan ng plancha. Dito rin kami kumakain. Sa Boodle Fight, ito din yung ginagamit, diba? Ito na yung ating tupig. So, naranasan ko to maglagay ng marami. Hindi ko nagustuhan kasi umaapaw siya. So, this time, sakto lang natin ng madami na nga ito. Yan, ganyan lang. Para ka lang nagbabalot ng suman. So, habang nag-iintay pa tayo na mag-ihaw, isara muna natin yung dulo. So, tapusin ko lang to, tapos mag-iihaw na tayo. Guys, dito tayo mag-iihaw. Since wala tayong uling. Ayan. Babawasan ko lang yung init. Ay, yung apoy. Medium lang. So, lagay muna natin pa ganyan. Para hindi magpas. So, ikot-ikutin lang natin siya every 3 minutes. Nakagawa tayo ng 20 ganyan kalalaki at saka 2 maliit. Guys, ito na po ang ating tupig. Ayan, mainit-init pa. So, kuha tayo sa ilalim ng hindi mainit. Yan guys. So, yan guys. Yan. Nagkandapaso na ako kakatikim. Sana po ay nagustuhan niyo ang video na to. And if you do, please click like, share, and subscribe na po kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So, this is Ellen saying bye-bye. See you again next time. God bless everyone. Thank you for watching. Don't forget to hit the notification button para po ma-notify kayo every time na nagpo-post ako ng bagong video. Marami pong salamat. Bye-bye!